I've been fighting silent battles lately. Tinulungan ko sarili ko. So, kasi, if hindi mo kasi tutulungan sarili mo, walang tutulong sa'yo eh. Be responsible sa lahat ng choices and actions. Alright, and now we are back for another learnings and experience dito sa Flip Talks, and I'm very excited to pakilala sa inyo ang isa lang pala ang guest natin ngayon. Nasanay tayo ng dalawa. Pero isa to sa mga matagal ko ng kaibigan sa industriyang ito, and I'm very happy na makakakwentuhan natin siya at marami tayong matututunan. Wala nang iba, ladies and gentlemen, ang nag-iisang pabebe. Pabebe ng TikTok. Miss Yumi Garcia. Palapakan naman natin, everybody. Hey! Pares pa tayo naka-polo shirt ngayon, ha? Ano bang meron ngayon? Hindi, pares pa nga tayo naka-trouser eh. Ay, oo nga, no? Di ba? Oh, anong shoes mo ngayon? Ano ba to? Hindi, ano yan? Unitsuka. Unitsuka. Dapat sasabihin ko, Utsuka. Utsuka. Saan mo nabili yan? Sa Flip. Hindi, okay lang. Saan mo nabili? Gift lang to. Gift lang sa'yo. Ang ganda. Bagay. Oo nga, no? And then, na-realize ko, ang laki nung nabili ko dito na ano. Malaki? Yung Adidas. Ano ba yun? Yung Samba. Ang laki. Sabi ko, hala. Napalitan mo na? Hindi pa. Asan na? Nasa bahay. Hindi ba palitan yan? Ito ano ba size na to? 4 or 5? Parang ano siya. Nag-usap ng sapatos no? Yan. Paano ba? Saan ba tinitignan to? Tanggalin ko Ayan, sige. Tanggalin mo. Yan, ganyan lang po si Yumi talaga. Ayan. Anong size niyan? 36. 36. Or sa pag-US, 4. Size 4. Okay. Tapos yung Samba mo malaki? Oo, malaki siya. Okay. Nagulat ako. Kasi nung paano yung gulat mo? Ganun. Okay. Kasi nung sinukat ko siya, okay siya eh. Okay. Or siguro malaki lang yung suot ko. Malaki baka iba yung paang suot mo noon nung sinusukot mo. Anyway, si Yumi ba mahilig sa Hype Street sneakers? Oo naman. Yeah. Pero ano mo ngayon? Like ako kasi ako ngayon tumatanda na ako ngayon eh. So ngayon ang preferred ko talaga more on flat shoes. Yan katulad nitong Veja. Kung hindi man ganito, comfort naman. Yung mga New Balance, ganun. Ikaw? Nag-iiba? Nag-iiba na, di ba? Nag-iiba na siya. Dati forma eh. Pero parang hindi na siya convenient. Oh. Wow! What is convenient? Hindi na lang need. Hindi na lang siya need everyday. Okay. Diba? So, hindi na ako nagja-Jordan ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Ako din. Diba? Parang never na ako ulit nagsuot since nung bumili ako sa inyo ng New Balance. Talaga? So, more in gano'n na yung sinusuot mo. Hindi kaya may effect din yung parang mga nakikita natin ngayon na nagsusuot, puro gano'n na lang. Tapos, kasi dati hindi naman talagang komportable yung Jordan eh. Pero sinusuot natin. Dahil kasi yun yung uso. Sabay sa hype. Sabay sa hype. Pero ba't ngayon, dahil lahat open na sa New Balance, Onitsuka, Veja, ano pa ba? Yung ngayon, On Cloud. Sikat na sikat yan. Anong itsura nun? Meron ba tayo On Cloud dito, Migs? Wala. Papakita ko sa'yo mamaya. After. New Balance? Hindi. Ano siya? Bagong brand siya na On Cloud. Ang mahal nun. Ang retail nun nasa 10,000 plus. On Cloud. On yung Cloud. brown. Yun yung brown. Nalilito talaga ako na headset. Yung On brown. yung brown. On Cloud. Yung brand. On Cloud. Yung brand. On Cloud yung pangalan ng brand. Okay? Oh my God. Sige na. Wala tayo matatapos nito. Miss Yumi. Okay, Yumi! Yes! Okay. Thank you so much for saying yes to this. I think... I'm saying yes to this. Sinabi ko kung kailan. Hindi, sabi mo pwede ka bukas. So ngayon na yun. Diba? Nag-guess nga ako. Ayan. So maraming salamat. Thank you. Alam ko napilitan welcome. ka lang and all. Ay, huwag mo
mo sabihin, mababash tayo niyan eh. Ay, hindi ba? Hindi ba? Hindi pwede sabihin yung mga ganong kaplastikan. Wala naman niniwala sa atin yan. Okay. So anyway, let's go down to our set of questions. Okay. Ang bini-bini. Oh, yan. Wala. Yung gano'ng katagal ka na sa industriya ng content creation? Sa tingin mo? More than 7. 7 years. Oh. Kasi parang 2013 nag-start. Hindi ako, 2014. Ewan ko sa'yo, buhay mo yan. 2014? 14. Okay. 2014 ako nag-start kasi parang ano yun eh, mga memes, mga Okay. vines. Pero Vines. hindi ako kasing sikat ng mga viners dati. Parang may nakikipag-collab sa akin, Mhm. na gawang vines or gawa ng skit. Sabi ko, sige, go. And then, fast forward, may nag-ano sa akin ng audition, Sa girl group. girl group. Ito yung sa Viva. Oo. Tama, okay. Ah, Ano pangalan ng girl group na yun? P-pop generation siya. Kasabay kita. Kami yung mga senior Paring nun. gulat. Ha. Oo, kasi P-pop generation ang usa nun sa Oo. Viva. Yung talaga nagmo-mall show pa, ganun ganyan. Parang pang-opening ng Oo. mga shows, mga concert. So, sino nag-invite sa'yo? Kaibigan? Kaibigan ni Mama, which is father ni Issei Miyake. Okay. Kilala mo si okay, Issei? si Issei na naging classmate ko siya sa acting workshop. We? Oo, Sa ano to? Viva. sa Viva. Siya yung bunso namin doon. Kasi bata pa siya noon, parang So magkakabatch kayo nun. oo, magkakabatch kami noon. So yung tatay Okay. ni Issei yung nag-invite Oo. through your mom. So nag-audition ka. Oh, nag-audition ako. Parang pinilit ako ng tatay niya. Tapos sabi ko, hindi ko kaya. Like, naiya ako. Hindi ako marunong sumayaw. Ganon. So, sabi ng father ni Issei, ano daw, parang, hindi, okay lang yan. Sayo ka lang kung anong gusto mong dance. Mhm. So, nag-record ako. Mukha akong tanga nun. Mukha Okay. talaga akong tanga nun. And then, after nun, parang sinend ko na yung video. Parang pinasa ko na sa Viva. Okay. Pinatawag na din ako nung mga ilang days na na-receive nila yung video. Tinawagan nila ako para naman mag-audition in person. Okay. So nag-send ka ng video for audition lang. So online, tapos tinawagan ka na ng punta ka dito. Parang need ka namin makita. Okay. Need mo gawin yung kung anong ginawa mo. Ilan sa taon ka video. nun? 14, 15. 14, 15 years old. Okay. So baby ka pa talaga nun. Mm-mm. Okay. Sobrang ko pa nun. Tas nag-audition ka ngayon sa office. Oo. Sang office ka pumunta? Dito sa QC or sa ano? Sa Scout Madrid yun. Okay. Kasi 'di ba usually kung workshop nandoon. Yes, lahat nandyan ng audition. activity. Yeah. So do you still remember the thing that you auditioned for? Ano ba yung kumanta ka ba? Sumayaw ka ba? Lahat pinagawa nila sa Pati akin. acting. Hindi eh. Hindi pala lahat. Kasi wala yung acting. Doon mo yung na-realize. Wait nga, itataas ko. Yeah. Konti lang. Okay, go. Hindi siya lahat kasi wala yung acting. So, ang in-audition ko nun, dance and singing. Ang nangyari sa dance, Naging singing. Tapos yung singing naging dance. naging acting. Naging acting. Sorry. Okay, so hindi siya naging dance. Ano ibig sabihin mo? Wait lang kasi nawala na din ako. Hindi, nag-dance ako nun and then sing. Kaso, pumalpak talaga ako dun sa singing. Kahit ngayon, pumapalpak ako. Hindi, okay lang yan. Go. Parang may kinanta ako nun na Do you remember the song? hindi na. Yung dance na lang yung naalala ko. Parang ang sineo ko nun is Twice, Uwa. Yung Korean girl group na Twice na ano. Oh. Sineo ko yun. Yung dance break din na. Let me see. Okay. Alam mo ka, perfect. Yan. Hindi ginagaya lang kita eh. Hindi ko naman talaga alam yun. So okay, so yun yung audition piece mo. Oo. So more on, diniin mo talaga yung audition mo sa pagsasayaw. Oo.
Kasi Okay. parang doon ako medyo may confident. Okay. So, doon ka masyado may confidence. Sa singing talaga, Sa wala pa. singing talaga, parang kapag kumakanta talaga ako sa harap ng maraming tao, parang umiiyak na. Paiyak na ako, gano'n. Pero ang laki na ng in-improve mo. Simula Really? oo, malaki na. Mga 10. Saan? Sa singing? Sa singing. Oo. Hindi ko napapansin. Hindi mo napapansin. Hindi ko napapansin. Pansinin mo. Kasi meron mga maliliit na bagay na, kunyari, yung tono mo dito, nag-iiba na. Ibig sabihin na mas naging aware ka na. Alam mo na yung wala sa tono, sa may tono. Alam mo na yung sharp. Alam mo na yung ganun. Yeah. So, Actually. yun lang naman yung progress ng pagsasayaw. So, okay. So, anyway. Pagsasayaw. Ay, pagkakanta. Sorry. Alam mo, ngayon lang ako Mali. nalito sa podcast. Inumpisahan mo yan. Buti na lang wala si Kim dito. Kundi mas magulo to talaga. So, anyway, nag-audition ka. God. So, after mo mag-audition, ano sinabi sa'yo? Nung dun sa mismong lugar na yun, tanggap ka na, ganon? Ano, Need pinama ka na ko ng pang kontra? bumalik. Okay, need mo pa bumalik. And then Anong na-feel mo na after yung audition mo? Shit, hindi maganda yung ginawa ko. hindi, nung time na yun, hindi ko alam na hindi maganda yung ginawa ko eh. Kasi I'm not aware okay. that time na, kailangan ganito yung sayaw, ganito yung execute ng dance. So, hindi pa ako aware. So, syempre, bata pa ako nun. Ang iniisip ko na lang na, okay lang kahit hindi makuha. Baka, meron pang Iba. Mm. na for me. So, hindi ko rin naman ina-expect na papabalikin din nila ako. Oo. Tapos, nung pagkabalik ko, hindi ko rin ina-expect na first day of, dance practice, ganon. Sa pinabalik ka ng first day of Training dance. na. Okay. Pumirma ka na ng contract nun. Hindi pa. Okay. Parang hindi pa kami pinapapirma. Hanggang sa So, nag-training training. kami na nag-training and then meron na kaming presentation for Boss Vic Okay. na kung pwedeng ituloy tong grupo or need pa i-train. Gets. So, yun. After na nag-present kami kay Boss Vic doon sa Viva office, ang nangyari doon na kami mismo pinapirma na parang, okay, go nyo na yung girl group nyo na P-pop generation. Okay, so girl group kayo, binuo kayo. Ilang kayo na? Ang dami nun 45. More than pa. 45? More than pa Shucks. yun. Kasi, So, 45 plus kayo or more than oo, pa. Dun sa 45 plus na yon, mayroon pang mga natanggal during the training. wala. Lahat natanggap? Yes. Oh. Oo. Parang alam ko lahat natanggap. Oh. Ang dami niyo pala nun, no? Kasi parang binigyan nila ng chance na, okay, mag-i-improve ka pa, kaya mong matuto. Parang Okay. ganun. So, nag-give sila ng chance. And then, yun, natuto naman sila. Actually, ako din nag-improve din ako sa confidence ko. Okay. Sa, Kasi training, oo. exposure. Yeah. May times na kailangan mong gumit na. Kailangan mo nandun ka sa unahan. So, ang nun, syempre kakabahan ko na, lahat ng mata nasa akin pag sasayaw ako. So, kailangan kong maging better and marunong pumikap agad. Okay. So, doon ka lang talaga natuto. So, si Viva ang nagbigay sa'yo ng platform para makilala ka where you are right now. Actually, hindi naman. Parang, meron na akong, Ginagawa before. yes, ginagawa before. Parang, Pero legally and management-wise, si Viva talaga yung una. Okay. yes. First management ko. Si Viva. Yeah. And you're very happy. Oo naman. Yun. Okay. That's good. Ikaw? I'm happy. I'm happy. Kasi sobrang happy ako sa lahat ng artist ng Viva. Okay? Yeah. Alright. So, nakapasok. Yeah. So, anong Yeah. pangalan ng girl group ulit? P-pop Gen, di ba? Yes, P-pop Okay, Gen. P-pop. Consist of 45 plus. Tapos parang kumonti ng kumonti yan, di ba? Oo. Kasi simula nung nag-show. Kasi nilipat yung iba, ganito, ganyan. Hindi, simula nung nag-show, parang hinati kami for Tapos 3 meron ka pa groups. naging group nun. Oo. Anong pangalan ng Litz. Litz with the Z? Litz. Litz. Life in the Sunshine. Life in the Sunshine. Mm. Sunshine. Yes, Sunshine siya. Kasi Z yun eh. Alam mo yung Litz? Very promising yung group na yan. Naabutan niyo ba yan? Panoorin nyo. Yung Litz, consist of 5 kayo na, di ba? 5.
5 sila doon at ang gagaling talaga nila. Alam mo kung tinuloy nilang up to now, baka feeling ko isa kayo talaga sa mga nakilala. But anyway, there's nothing to be, sobrang galing kasi ng group na yun before. Ako fan din ako nun. Diba? Electric fan. So anyway, pumasok ka sa Viva and yun, pumasok sa girl group and all of that. Kailan ka nag-start mag-content sa iba't ibang platform sa social media ngayon? Like for example, TikTok, Facebook, YouTube. Kailan ka nag-start? Sa Musical.ly kasi, may Musical.ly sa Dubmash Na ano ko yun? Ay, hindi ko alam nagawa ko yun. Okay, so ginawa mo rin yung mga dati pa? Oo. Yung parang, ano ba yan? Yung gato-gato. Kailangan mong gamitin yung hand mo para Anong tawag doon? Anong tawag nga doon? Hand movement? Oo, sabihin natin ganun. Ganun siya. Okay. So, tinatry ko siya. Pero it's not for me. And then, may nagkaroon ng TikTok. Ang nangyari, hindi ko trinay. Parang may nagustuhan akong dance na sabi ko, uy, gusto kong sayawin to. Try ko to. And then, trinay ko siya. Without any expectation. Without me knowing kung anong mangyayari. Ano nangyari doon sa video na yun? Hindi naman kapag pinost mo ang isang video is trending agad. You have to be consistent. Parang bumibilib ka sa sarili mo, You have to be consistent. Okay, totoo naman yun. So, visibility-wise, kailangan consistent ka talaga. Yes. So, you have to put yourself out there talaga every now and then. So, ikaw, you can say, kasi based sa story mo, lahat sinubukan mo Dub Smash, yung blah blah blah, yung Musical.ly, tapos nag-TikTok. Meron pang thriller noon. Thriller? Hindi, kami nga hindi ko alam yun Pero para lang siyang Dubmash. Talaga? Oo. Thriller? Okay. So, lahat talaga sinubukan mo? Snapchat na ginawa rin? Snapchat, oo. Kasi may mga trending na yung mga flowers and yung parang dog filter. Trinay ko din yun. Tapos yung trending na violet na na filter. Yun. Okay. So, talagang ikaw, talagang ka talaga, sinubukan mo lahat ng platforms, tapos sobrang consistent mo. Lahat ginagawa mo. Bakit? Actually, ayan yung tanong. Hindi ko din alam. Hindi, Or siguro happy ako. Yun, nag-e-enjoy ka. Oo. Okay. Na ginagawa ko yung bagay na yun. Kasi hindi siya for the views na lang Kasi that time, hindi ko naman alam na sikat ka na kapag maraming viewers or sikat ka na kapag maraming likes. So, wala. Nag-upload lang ako kahit walang nanonood. Konti lang nanonood. Na-upload lang ako. Upload ka lang ng upload. Do you still remember the first video na sobrang sumabog sa social media na ikaw parang, shit, ang daming views, ang daming comments, ang daming shares? Yung siguro, ito yung dance na Señorita. Doon ako nakilala. Señorita ni Justin Timberlake? Señorita, come with me. Napaghahalataan yung age ko Iba yung Justin Timberlake na. Alam ko, gets ko yan. Alam ko yung sinasabi mo. Okay. So, yun yung unang-una? Oo. Nagulat ako na parang after ko siyang i-upload, kinabukasan, ang dami ng views, ang dami ng likes. Hindi ko naman in-expect na ganun yung mangyayari. So, in-upload ko din siya sa Facebook. Madami din? Dami din. Hindi ko din in-expect na ganun yung mangyayari. So, sabi ko, okay, what's next? So, parang, kung ano lang yung gusto kong gawin, kung ano lang yung gusto kong gayahin na sayaw, ginagawa ko. Parang everyday yun Everyday ako nag-upload. May, di ba ngayon, merong algorithm. Hindi ko yun alam. Parang anytime, pwede ako mag-upload. Kahit madaling araw, mag-upload ako. Parang ganun. Okay. Kasi alam mo na nakapag-build ka ng sarili mong audience. Hindi ko alam kung may sasabihin ka pa. Sabi mo. Hindi yung inaantay ko Parang wala na akong sasabihin. Hindi inaantay ko. Okay.
Okay. Sabi ko, ang tagal niyo magsalita. Pagkatingin ko, nakatingin ka na pala. Okay. So, naalala mo yung exact number nung senyorita? Ilang million yun? Wala na, hindi ko. Ang huli kong tingin nun, dati, kasi hindi na ako sobrang dami Oo. na post. Parang around millions siya. Mga 100 million, gano'n. Hindi naman. Hindi pa ako umaabot sa ganung views, pero parang sa mga 22 million views pa lang ako umaabot. Ganun. Anong pinakamalaking views mo ngayon? Sa TikTok or sa... Any platform? Sa TikTok yung 24.2M, yung biyahe namin ni Bianca. Oh, okay. 24 million. Alright. Sa Facebook? Sa Facebook, hindi kasi ako masyadong, hindi ko pa alam yung flow ng Facebook. So, kaya, ang focus ko is Insta and then TikTok. Insta. YouTube. Alright. Sige. Thank you. Okay, to. Hindi ko na tatanong yung second question kasi nasagot mo na kanina. Okay. So, ang fame, ayan na. Pressure, ayan. At syempre, lahat naman tayo, meron tayong mga issues na pinagdadaanan and all. Yeah. Sa journey mo. Paano mo na nalalagpasan yon? Ano yung mga ways mo? Do you have people to talk to? Kasi syempre, pag hindi na pag sikat ka, nakikilala ka na, madating na yung pressure talaga. Doon pumapasok yun. Do you have a specific people or ikaw lang? How do you go through that? Paano mo siya nalalagpasan? Dati parang ko lang siya parang tinatakasan ko yung problem. Kahit na may tao laging nandyan para sa'yo. Parang need mo pa rin ng something na ikakaano ng utak mo, ikakatahimik ng utak mo. So, nung time na yun, parang lagi ako nasa gimikan. Oo. Parang ayun yung escape ko. Gimmick. Parang, kasi diba, pag uwi mo, tulog ka na lang. Oo. Wala ka nang iisipin. Parang, okay. Iniisip mo nun, parang matutulog ka na eh. Oo. Hindi ako na mag-isip, patulog na ako. And then, pagising mo, nandun pa rin yung problema. Yung problem. So, hindi siya nasosolve. Ngayon, since nakikilala ko na yung sarili ko, ibang way na yung pag-solve ko sa problem. Hindi na siya toxic, hindi na din siya parang negative na hindi ka na tinatakasan. Yes. So, hinaharap mo na siya ngayon. Face the consequence. And then, acceptance. Forgive yourself. And, simula nung nag-retreat ako, ang laki ng pinagbago ko sa utak. Ang laki ng pinagbago ko sa mindset, sa paggalaw ko. Parang, you have to be responsible sa lahat ng actions mo. Yeah. Sa lahat ng choices na pipiliin mo. And ayun, parang sa choices kasi merong benefit, merong consequence. So, it depends kung anong choice yung pipiliin mo. Yeah. It's either benefit, magbe-benefit ka ba dun sa choice mo, or maharapin mo yung consequence. So, yun. I think we all make mistakes. Yeah, we all do. No one is perfect. Yeah. Definitely. Parang that makes us a human. Yeah. Kasi kung hindi ka nagkakamali, hindi ka tao. Alien ka. Alien ka, di ba? Para kasi Kim. Oo, literal na alien yun. Pinapatawa lang kita. Okay. So, sabihin natin, kayo ba, hindi ba kayo nagsinungaling sa mother nyo last night? Or wala ba kayo yung
Mga mali, ano yan? Parang pinagkasinungalingan. Tama ba? Pinagkasinungalingan, yes. Tama Ayun. naman. Wala ba kayong pinagkasinungalingan last night or yesterday Or or mga before, nakaraan before? So, ang ano lang natin dito is public figure tayo. So, lahat ng possibility malalabas. Kahit na gusto natin itago yung life natin. Wala na. May ano talaga. Yun na yung kapalit eh. Kaya sabi ko kay Coach Max, kagabi nakita ko kasi siya. Sabi ko, Coach Max, parang feel ko sinasacrifice ko yung mental health ko for my career. And then sabi niya parang nakalimutan ko. Okay. Ano sabi niya? So, sinasacrifice mo yung mental health mo for your career. Pero parang ang sabi niya, parang hindi ganun yun. Siguro, laban lang sa utak mo? Oo. Kasi lahat naman tayo siguro, sinasacrifice natin yung mental health or sarili natin sa isang bagay, which is work, business. That's risky. Yeah. Lahat naman risky. Actually, you know what, Yumi? Lahat ng actions na gagawin mo, may kapalit yan sa utak mo. Kasi bibigay mo yung energy, yung time mo. So, either maglagay ka ng negosyo, pumunta ka ng event, ma-meet mo yung mga ibang tao, maka-experience ka ng negative, positive, lahat yan may impact. Oo naman. So, it's really part of our daily lives. Yeah. 'Di ba? Yung mental natin, kumbaga. Ang question lang nan is paano mo inaalagaan? Ooh. Diba? That's the question. That's why I am very happy when you mentioned about the retreat happened in Aliliw. Actually maganda yung question dito ni Derek. So we went through. Sabay tayo nag-retreat nito, yung Soulpreneur. Actually you made a vlog about that. Yeah. Punta kayo sa YouTube channel ni Yumi. Ang ganda ng nawala nga lang yung ibang clips. Grabe yun. Alam mo ba? Ilang days ko yun, kinimkim na. First time ko mag-vlog tapos mawawala yung mga files ko. Wala na akong mapapakita experience sa mga tao. So, parang, sabi ko. Pero there's always a reason why. Oo. Diba? So pumunta ka sa Soulpreneur. Most of the people there na kasama mo dun sa retreat na yon are strangers to you. Yeah. Tama. Oo. Okay? Konti lang yung kilala mo talaga. Ako, si M. Actually, dalawa lang kayo. Ay, tatlo. Si Eds. Kilala mo na ba sila before? Siguro sabihin natin 5. 5. Okay. 5. So, 5 lang and then the rest are strangers. Yeah. So, merong sa retreat na yon, kailangan mo mag-open up and everything. Kailangan mo ma-release yung anger, betrayal, inner child. Ano naging impact sa'yo nun? Kasi sobrang vulnerable mo Sobrang honest mo nun Talagang umiiyak ka. Oh Labas talaga lahat, di ba? Ano naging impact sa'yo nun after the retreat? I feel lighter. Parang, wow. Di ba sabi nga ni Coach Russ, nung day 2, after natin mag-release nung day 1, kasi lahat parang ginive na natin Nung day 2, sabi niya, parang, I look fresh. Parang, ang gaan mo tingnan. Parang sobrang bright ng aura ko. And then, for me, yung impact nun, actually, malaki yung impact na nangyari sa akin after retreat. Kasi madadala mo yung mga lesson doon sa future. And hanggang ngayon, madadala mo siya. And yun. Okay. That's very good. So, si Yumi Garcia is open for mentorship. Yeah. Kasi ako dati in denial ako dyan Kasi I thought I was so good in what I do. So, resistant ako. Sino ba yan? Diba? I'm not saying sila Coach Rasa kasi magaling talaga yung mga yan. Pero iba, pag may ibang lumapit, parang bro, mentor kita, ganun. Magaling ako sa'yo negosyante ako ganun ganyan Pero yung pala, everyone needs a mentor. Yeah. Iba kasi yung mentor sa boss Diba? Iba yung mentor sa kaibigan. Iba yung mentor sa family members. So, si Yumi Garcia is open for mentorship. At ito yung mga mentor mo na stranger talaga sa'yo. Oo. Di mo sila kilala Nagulat nga ako, ba't
si Coach Max, hindi ko pa siya nami-meet. Oo. Pero, masaya talaga mag-open sa stranger. Oo. Saka iba yung wisdom nila, di ba? Yeah. Knowledge. Sobrang, parang, if you surround yourself with good people and healthy people, you can be healthy and good then. That's good. So, I choose to be better. I choose to grow every day. I choose to learn every day. Kasi ayun yung pinili ko. Hindi ko piniling maging toxic. Hindi ko piniling maging negative na tao. Kasi, ayun siguro yung magiging downfall ko. Parang, pag talagang kinonsume ka na talaga ng negativity. Pero kasi you have to fight it eh. Yeah. Kasi, ikaw pipili ng decision mo na, ano ba, tutuloy ko ba itong ka-toxican ko? Or no, magbabago ako. I want to be better. Like, ganun. Nasa choices ng tao. Hindi yun parang by experience or hindi eh. Yes, valid yung feelings natin, but the actions or behavior na gagawin natin dahil sa negativity and toxicity. Katoxican. Katoxican. Hindi siya valid. Kasi sabihin natin galit ako tapos nakapatay ako. Hindi yun valid. So, ang learnings lang dito, be responsible. With your own actions. Yeah. Pero syempre, lahat naman tayo nagkakamali talaga. Literal. And you could say na si Yumi talaga is a fighter of your own battle. Na nilalabanan mo by not giving up. Gusto mo na i-open mo yung sarili mo sa ibang tao. Nakikinig ka. Kasi yun ang importante. Once na sinarado mo na yung tenga mo, kinonsume ka na ng negativity, toxicity, dyan pumapasok yung suicide, guilt, shame. Yeah. Jebs. Oo. Yan talaga yung ano. So, ayun, I'm very happy to hear that from you. Yes. Pero it's kasi yung retreat and learnings from that, the Soulpreneur is hype. Hype talaga siya. Kasi feel mo talagang, shit, nalabas ko na talaga. Pero after the pagpasok mo sa tunay na mundo ulit, bang, ito na naman, basura, tapon dito, ito dito, kita ka dito, ganun yan, ito experience, ito yung problema. So, pwedeng possible talaga siya, makalimutan mo. Yeah. So, kailangan talaga ng regular people, healthy community for you. Kaya magpakita ka lagi sa amin. ito na. Kailan na ba yung next schedule? Pero ako, for me, ang nangyayari kasi sa Aliliw is lang yun eh. Guidance and take notes. Kasi kung hindi ka magte-take notes, mawawala talaga siya sa isip mo. Totoo yun. Saka kapag nag-take notes ka, kaya mo siya dalin today. Let's say na, I have a problem. I don't know what to do. Blah, blah, blah. Okay. Hinga ka ng malalim. Take a deep breath. Yeah. Inhale. Exhale. Ask me why. Okay. Hindi na yun. So, may tools na binigay sa'yo. Okay. Hindi siya pag nandun ka pag pupunta ka doon or kasama ka doon sa retreat, hindi siya forever na release mo na. Hindi pa. Totally. Kasi lahat tayo may triggerness na syempre hindi natin alam. Baka tomorrow matrigger tayo sa isang situation. So, dapat ang gagawin mo dyan is hindi mo na ituloy kung anong pumapasok sa isip mo para maging bad person ka naman or maging negative person ka na naman. Ang ginawa ko nun, since I've been fighting silent battles lately, tinulungan ko sarili ko. So, kasi if hindi mo kasi tutulungan sarili mo, walang tutulong sa'yo eh. May mag-a-advise sa'yo, okay, pero sino magte-take ng actions? Yun, tama yun. Ikaw, sarili mo. So, inisip ko nun parang, okay, kung ano man mangyayari. Pero, hanggat kaya pang pigilan ng sarili, pipigilan or gagawa ng paraan. So,
kinontak, kinong, Kinontak. kinontak ko si, Coach Raz. Sabi ko, Coach Raz, sobra pong heavy ng heart ko. I want to release it. Parang gusto ko ma-cleanse yung aura ko kasi alam ko pong I'm lost and I don't know what to do. Kasi if alam mo yung gagawin mo, lahat ng tools is nasa katawan Masaya mo na eh. eh. Oo. So ako, nung time na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, kinontak ko siya. So, sabi niya, are you okay for coaching? Sabi ko, yes po, opo. Kasi I'm open. Kasi, I want to learn nga everyday. Hindi naman tayo parang nabubuhay lang, ganun, walang natututunan. Ako, gusto ko natututunan kasi doon ako nag-grow. Yeah. Doon ako maraming nalalaman na, okay, ganito pala yung technique. Okay, ito pala yung way ng pagiging better. So, yun. Parang kinontak ko si Coach Raz, and then inano niya sa akin si Coach Max. Si Coach Max ang mentor ni Coach Raz. Yes. So, grabe din yun. Yung kwento din nila, oh my God, hindi ko din na-expect yun. Pero malaki talaga impact pag may naniniwala sa'yo. Kahit good. Isang tao lang na maniwala sa'yo. You never know eh. Kasi baka mamaya, yung isang tao na yun, kung hindi naniwala, baka wala ka sa mo ngayon. Yeah. Sa tinatapakan mo ngayon. Parang ganun. So, yun. Nangyari last night. After having conversation with Coach Max. I feel lighter. Yeah. Parang, Coach, anong ginawa mo? Ba't parang gumaan yung heart ko? Kasi mararamdaman mo yun pag mabigat yung heart mo eh. Parang, ang hirap huminga. Parang, oh my God, ano to? But, iba yung feeling. So yeah, after talking to Coach Max, marami din akong natutunan. And then parang I feel like bumalik yung pagkatao ko. Bumalik yung mga tools na nawala sa akin. Sa'yo. So naturmilyo na siya, na ganyan na siya. Bumalik na siya sa pagkatao ko. Yes. And then yeah, full of wisdom na naman. And I'm so happy. Thankful din ako kay Ate M. Kasi kung hindi niya ako kinulit i-invite, ka talaga nun. Kung hindi niya ako i-invite, siguro wala ko ngayon dito. Kaya tignan mo, naniwala sa akin si Ate M na meron at kaya. Kaya mong ilabas yan, kaya mong ma-release yan, kaya mong makalimutan yan kung ano man nangyari sa'yo. Then yun, naniwala siya sa akin na kaya ko maging better. And then, here I am. Slay. Kasi sometimes, ang ganda ng mga na-share mo. Sometimes kasi pag, parang imagine in metaphor do. Nasa ka, garapon ka, tas nasa loob ka, sumisigaw ka, pero wala nakakarinig sa'yo. So may ganong feeling minsan na parang you're shouting inside kasi galit ka na, sobrang depressed ka na. Ako no, nakaraan lang, sobrang galit ko talaga doon. Pero I've said a few things that I regret and kumbaga nasabi ko na siya. So hingi ka na lang ng sorry. And sometimes we just need someone to listen to us. Yes. Diba? We all need that person to just sit there, release mo. Kasi sa totoo lang, may tools naman tayo. Alam naman natin lahat yun eh. Yeah. Diba? Alam naman natin yung kailangan natin gawin. Pero ba't di natin siya magawa? Alam ko kung bakit. Parang feel ko. Okay, thank you. Okay. Alam ko. Feel ko kasi yung ibang tao, hindi sila comfortable to talk to strangers or kung ano man yung pag-uusapan. Parang, hindi kita kayang pagkatiwalaan kasi baka mamaya laglag mo judge mo ako. Parang, so hindi ako magiging comfy sa'yo. Ganun. So, siguro, may mga din sila, may mga fear din sila sa loob. Kaya siguro hindi nila na-release yun. Parang, kailangan nyo mag-solpreneur. Promise. Nag-promote. Hindi. Kasi, totoo yan. Ako, nung, hindi pa ako pumupunta ng retreat ng Alilio, hindi talaga ako makausap ng stranger.
I'm scared. Parang, Takot kung ka. mag-aano lang ako ng problem kay Dane or kay Ate M lang. Or kung sino man yung pagkakatiwalaan ko. Yun lang. Mm. And then, na-realize ko, pag mas marami kang nakakausap na healthy people or mas magaganda yung mga mindset, mahahatak ka eh. Mahawa ka. Mahahawa ka. Kaya parang choose your surroundings and environment din sometimes. Hindi natin kasi yun na-realize na, okay, nasa surroundings pala natin, nasa environment pala. Once na, kunyari, yung environment mo, hindi mo alam na toxic, punong-puno ng kalat, punong-puno ng, sabihin natin, Jebs. Let's say jabs. Puno-puno ng jebs. Punong-puno ng jabs. So, syempre, ang utak mo is madumi. Ang iisipin mo is toxic, negative, kasi wala kang nakikitang positivity dun sa surroundings mo. Once na natanggalin mo yung sarili mo and you choose na pumili ka ng surroundings, sabihin natin, ito yung positivity, pumunta ka dun, and then you feel lighter, you feel better, kasi yung mga nasa paligid mo is clean yung mindset. Yeah. Alam nila yung... Walang judgment. Yes. So, you're saying na it's important na mamili talaga ng mga kaibigan. Mag-ingat. Hindi lang kaibigan. Ano lang din yan. In general. Let's say sa family. Friends. And... Especially sa work. Sa work. Sa work kasi, hindi mo naman control yan. Siyempre, kung empleyado ka, kung saan ka papasok, yun na environment. Pero pili ka na lang doon. Diba? Pero, pag ganun sa work is, be careful na lang. Kasi sometimes talaga, meron talagang grabe dyan, B. May mga negative talaga na tao na gaganon sa'yo. Kasi minsan talaga yung pag-scroll sa social media, minsan nahawa ka na rin. Yeah. Kung ano yung napapanood mo. Or kung ano man binibigay ng opinion ng ibang tao na parang, oo nga no. Kahit hindi mo alam yung both side ng story. Malaki din impact niyan. Yeah. As I observe. You cannot. Hindi, totoo yan. Kasi ako nanood ako ng Queen of Tears. Depressed ako, bro. Pero maganda yung movie, Ay, maganda yung series, Ano pero to, K-drama? Yung K-drama sa Netflix, first, pinanood ko yung Queen of Tears. Parang 3 days ata akong hindi productive as a businessman. Kasi the goal is to finish the series kasi ayaw kong mapag-iwanan dahil yung mga friends ko nanonood. So, nanonood din ako. Depressed ako, B. Bakit, B? Siyempre, sobrang dramatic nung iniwanan ni ganito, pinagpalit sa ganito, tapos mayaman siya, mahirap siya, So, ko, kumbaga, parang sabi ko, parang nade-depress ako, Parang ayokong gumalaw. Ganon. So, talagang importante talaga kung napapanoorin mo na ngayon. Actually. Sobrang importante talaga. Kaya ako ngayon yung TikTok ko, bubuksan ko lang siya pa mag-upload ako. Saka maghahanap ako ng pegs sa content na gagawin namin. Yun lang. Ako para mabago yung newsfeed ko. Like, hindi puro chismis, hindi puro katoxican. Ang ginagawa ko, magsa-search ako kasi para mabago yung algorithm. Ang ginagawa ko, self-care, daily routine, or productive day, ganun. And then, mag-start na siya ng ganun lang. And then, like lang ako ng like hanggang sa wala nang toxic na papasok sa newsfeed. Okay. Ay, naku, na-delete ko. Shit. Ayun, meron na. Okay. Through the years. Okay. Yes! Through the years of learning and exploring, ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa lahat ng na-experience mo, Yumi? Ito lahat. Good and bad. Ano yung isang bagay na natutunan mo? Isang bagay na natutunan ko. Isa lang, Okay, isa lang. Pero, it can be your surroundings, your environment, or battles, ganun. Tools. Siguro, yung isa sa mga natutunan ko is
choose your people. Choose your people. Okay. And then, hindi eh. Hindi, okay lang naman kung magtitiwala ka sa ibang tao. Pero, not too much. Not too much. Oo, parang kung magkakwento ka, kwento mo lang kung ano yung pwedeng ikwento. Pero, hindi yung buong buhay mo. May mga bagay kasi na kukwento ka. Pagkakwento mo, buong buhay man kwento mo, diba? Hindi dapat siguro ganun. Kasi, what if hindi lang siya nakikinig. Ginajudge ka na sa, niya, isip niya na, shit, ganito pala to? What the frick? Okay. Ganun. So, ayun, be careful and So, be responsible sa lahat ng choices and actions. Yeah. So, meron kang girlfriends ngayon. Ayan, yung clique, no? Yeah. Sila Angge, Thea, Maris. Sino pa isa? AG. AG, okay. So, most of the time, sila yung mga medyo mas kasama mo ngayon. Oo. So, nabanggit kasi nila, I've heard so many good things about your group. Ikaw, sobrang talagang saya nyo daw magkakasama lagi, ganyan. Ano yung mga bonding moments nyo na that you could share with us? Ang bonding namin is kumain. Uy, okay yan. Masaya We yan. love foods. Mm-hmm. And then, may times din, gaya nga na sinabi ni Angge, kapag may problem din talaga, Nag-ano? Nag-ano kayo? Rektahan? Ganon? Hindi, kapag may problem kami, parang, okay. Sa isa't isa? Meeting tayo. Meeting tayo. Kasi Ganon. hindi kailangan patagalin. Oo. Kasi pag inipon yung problem, puputok ka. So, ayoko ng ganun. Ayoko din ng, sinabi ko din na, be open. Kung mag-open forum, kailangan mong i-open kung ano man yung ayaw mo or kung ano yung ayaw mo sa nangyari. Okay. Ganun. Okay. So, thankful ka sa clique? So, ngayon, parang sobrang busy namin. Hindi kayo masyado nakikita? Hindi na. Oh, okay. Pero soon, nagpa-plan kami magkita-kita ulit. Kasi si AG busy din sa pagiging artista. Si Maris busy sa travel. Sana all. Dahil pera. Si Thea busy din siya. And si Angge busy din siya sa pagiging content creator. Ikaw din? Ako, busy din ako sa life. So, hindi namin nasisingit yung Bonding. Parang ganun. Okay. Then last kita namin, parang kumain kami ng ice cream. Ang sarap nun. Nakumpleto kayo? Oo. Hindi. Wala dun si Maris eh. So, hindi pa rin kayo kompleto? Hindi pa din. Alright. Tawa kasi. Okay, anyway. Yumi! Yeah. Oh, ano na tayo? Tapos na tayo dun sa may heavy questions natin. Let's move forward. Ano naman may expect ng mga fans mo? Or hindi, wag na naman expect, no? Ano yung pwede nilang i-look forward? What's next for Yumi Garcia for the next months and years? Pag-artista, kanta, mag-release ka ba ng song? Yung mga ganyan, movies, ano? So, expect nyo guys na more on movies. Uy, artista na talaga. Series. More on acting. And gusto ko din mag-focus sa YouTube kahit sobrang busy. Sobrang busy. Sobrang busy ko. Gagawan ko pa rin siya ng paraan para makapag-vlog ako and mabigay ko yung masama ko kayo sa journey ko. And for the next years, we don't know, abangan nyo yung mga business din na gusto kong itayo. Yan. Alam nyo, kaya rin manifesting. kaya din ako naging businesswoman because of Dane and yung mga surroundings ko kasi. Diba? Kapag yung circle mo, kapag ganon. yung circle mo ganon, magiging ganon ka din eh. Yes. Parang yung
oo nga no, bakit hindi ko subukan? Kasi may tiwala sila sa sarili nila na kaya nilang gawin to, kaya nilang makabenta ng marami. So, Ikaw, kaya mo rin. kaya ko din. So, yun, parang, okay, try ako ng konti. Let's see kung ano yung market muna para hindi masyadong malaki yung gagastusin or hindi siya masyadong masakit sa bulsa. Diba? Yung initial capital. Yes. So, yun, sa surroundings ko na puro business din yung usapan na parang gusto ko rin maraming business. So, yan. Okay. Yeah, I'm so happy with my So, business, pag-artista, more on movies. Baka sa susunod niya, mayroon sarili ka ng palabas. Uy, soon. Diba? Soon. Ang Yes. taong. Ang taong din pagkakatiwalaan. Sira ulo ka talaga. Anyway, okay. Best advice na narinig mo sa stranger. Choose your people. No naman. Alam mo yung ano? Ay, wait lang. Sige. Ay, lang daw. Mag-check lang ng social media si Yumi. Yes. Sorry for During the being, podcast. unprofessional. Grabe. Lalim. Yes. Alam mo yung story ng art na Kintsugi? Kintsugi? Yeah. Ano siya? I think I know that. Kintsugi. Galingan mo mag-explain. Yes. Okay. I will. Go. Ano yung big sabihin ng Kintsugi? Kitsugi. Okay. So, makikita nyo, ito siya. Patingin. Hindi namin makita. Ikaw lang nakakita. Ito yung itsura niya. Okay. Jar? Ano yan? Jar? Sabihin natin flower vase or vase. Okay. Vase siya. Sinabi sa akin dito, hindi siya ganun. Hindi siya, like, parang normal vase lang siya. Mm-hmm. And then, nasira siya. Mm-hmm. Basag-basag siya. Mm-hmm. And then, nilagyan ng gold para maging buo ulit. Parang, ang maganda dun na meaning is, it's okay to be broken. Just fix yourself together. And then, after nun, magiging maganda kasi, Gets ko. So, normal vase. Parang, magiging maganda siya kasi, you're letting your scars be visible. Mm-hmm. Parang, kailangan kong kumain muna. Kakain muna ako. You're letting your scar. If you guys don't know, we started 11 a.m. I think, first time mo ba nag-podcast ng maaga? Okay. Ang simple lang ng tanong ko. Best advice na narinig mo sa stranger. Pwede namang galingan mo, ganun. Lakasan sige, mo. ayun na lang. Ayun na lang. Sige. Okay, best advice na narinig mo from a stranger. Galingan mo. Be better. Oh, be better. Okay. Yeah, like, keep going. Okay. Slay. I believe in you. Sakit ang tiyan ko sa'yo. Pag sinasabi ni Ding na galingan mo dyan, galingan mo mag-explain, nawawala ako. Pinipressure niya. Walang Hindi ko pressure. talaga hindi ko na, nandun na yun eh. Alam ko lang kung ano. Hindi, okay lang yan. So, galingan mo, be better, I'm here for you. I believe in you. I believe in you. Okay. Someone is believing. Okay, bago tayo matapos, Yumi, anong advice ang mabibigay mo sa mga nanonood sa ating ngayon? I'm here for you. Galingan niyo. I'm here for you. I believe in you guys. You can do it. Yeah. Seryoso yun ah. I believe in you.
I'm so proud of you. Hindi okay. Sa podcast, no? Anong advice mabibigay mo? I believe in you. I'm here for you. Okay. Kaya mo yan. Everything's gonna be okay. What if it's not okay? Just be okay. Just be okay. Be Okay. positive. So, nakikita nyo naman guys kung gaano ka-positive si Yumi, no? And, Yumi, thank you very much. Sobrang thank you. Kakain na kami after this one for sure. Baka, mag-take to tayo. Mag-take to tayo. Hindi, joke lang yun. So, but anyway, we just wanted to share that with you. Tatawa ako. Whew. We just wanted to share that with you. Yumi, anything you want to promote before we end this? Pinopromote ko po yung Pasahero. Ay, Yumi, movie ka pala. Yeah. Nga pala. Yung Pasahero. Ano yung movie na yun? Kailan, lumabas na ba yun? Hindi pa. Okay, so Pero- malalabas pa lang siya. This year. Pero hindi ko alam kung anong month. Sino kasama mo doon? Si Bea Benene. Uy. Si Mark Fernandez. Mark Anthony Fernandez. Okay. Si Katya Santos. And Kian Johnson. Andre Eliana. And many more. And many more. Okay. So si Pasahero, ano to? Thriller, comedy, ano siya? Ano siya? Horror siya. Horror. It's all about karma. Oh. Parang someone is seeking for help or asking for help. Parang nagpatay mali siya ka lang. Oh, okay. So, dun papasok yung karma. Karma. Okay. Makes. Hey guys, supportan natin ang movie ni Yumi and Pasahero. What else? Meron pa ba? Song. May song ka ba na papalabas? Or Meron, merch? pero hindi ko alam kung kailan yung sa music. Pero this year, sana. Okay. Sana. Sana, okay. And then, Wear Coney sa Shopee, mag-release ako ng another design. Sold out na naman no? Ang lakas mo nga Benta mo nga yung damit namin. Sige. Joke lang. Sige. Wear Coney is my, Brand. Brand. Okay. And, meron din akong ipapromote. Ano yan? Manood kayo sa YouTube ko, wag lang kay Dane. Yung YouTube ko is Yumi Garcia. Alright. Wag kayong mag-expect, hindi siya masyadong, edited. Own it. Maganda siya. Say Yeah. it's maganda. It's maganda siya. Yan. Mag-expect kayo ng magagandang content. So, yun sabihin mo. Sige. Go, take 2. Mag-expect kayo ng magandang content sa YouTube ka. Yan. Alright. Guys, malaban natin si Yumi. So much learnings and stuff na na-experience natin. Maraming salamat, Yumi, for being so honest and vulnerable dito sa content sa podcast natin. So guys, maraming salamat. I'll see you on the next Flip Talks episode. God bless you. Slay. Gusto talaga nito. Ang papanood nito. Viva Max? Huy! Oy! Huy! Ginagawa mo? Ha? Ginagawa mo dyan? Ano lang, naglilinis ng sapatos. Oh. Anong gamit mo? Syempre, itong binili ko sa Shopee, 150 pesos lang to. May flip show wipes ka na. Hindi naman lahat na nanonood ng Viva Max yun ang ginagawa. Yung iba, naglilinis lang ng sapatos. Ay, Labas! akala ko kung anong ginagawa mo. Sorry. Ang ganda to si Angelica.